Alfonso sa Sikmura. Bagong impormasyong bubusog sa isipan. Lahat ng dapat niyong malaman. Mainit-init na ihahain ni na Rafi Tulfo at Amilin Veloso. Makisalo na sa Balitang Tapat! Narito mga balita ngayong araw. Anak ni Attorney Oliver Lozano na pinatay ng mga umunoy karnaper, ililibing na mamaya. Dalawang karnapper patay matapos makipagbarilan sa mga pulis Maynila. Mga paraan para makaiwas sa mga karnaper, alamin. Kung hindi siya gagot, Senadora Miriam Santiago binanatan si dating Defense Secretary Angelo Reyes. Binatigo, pinasok ang bahay ng isang buntis para magnakaw ng cellphone. Mga tips para alisin ang iba't ibang mansya sa damit, alamin sa WAIS. At sa itimpi mo kay Tulfo, reklamo ng mga tricycle driver sa mga kolorom na jeep na bumibiyahe ng Las Piñas, susubukan nating aksyonan. Ililibing na mamayang hapon si Emerson Lozano, ang car dealer na pinatay at sinunog pa matapos daw karnapin ang kanyang sasakyan noong isang linggo. Para bigyan tayo ng update, may live report si Franz Noguera mula sa St. Peter's Chapel sa QC. Rafi, malapit na ang umalis dito sa St. Peter's Chapel ang mga labi ni Emerson Lozano, ang anak ni Marcos lawyer Attorney Oliver Lozano. Kung makikita nyo nga sa aking likuran, ito nga itim na sasakyan dito, ito yung magdadala ng labi ni Emerson para nga ihatid sa kanyang huling hantungan. Na kanina nga nasaksihan natin na sobra talagang kalungkutan ng pamilya nito dahil yung kanyang asawa, yung kanyang ina, hindi talaga mapigilan ang pagluha. Dahil nga ngayon ang huling ihatid sa huling hantungan itong si Oliver, ang kapulisan nag-deploy ng higit kumulang sa 100 pulis na mula nga sa Quezon City Police Station sa pamunuan ni Police Superintendent Constante Agpawa para magbantay sa seguridad ng mga makikipaglibing. Inaasahan kasing dadagsa ang mga taong sasama sa paghahatid ng labi ni Emerson. Mula nga rito sa St. Peter's Chapel, dadalhin ang kabaong sa Holy Family Church sa Jasmine Street para muling magmisa. Matapos doon, idadaan din ang mga labi ni Emerson sa library para sa mga bata sa kanilang barangay na ipinatayo noon ng biktima. Itutuloy ito sa ancestral house nila sa Everlasting Street, tapos idadaan ng Quezon Avenue, dediretso ng Katipunan para makarating sa Marikina papunta ng Loyola Memorial Park. Rafi, Amelin, payo nga ng PNP sa mga sasama pong makikipaglibing, kung may mga malalaki kayong sasakyan, abay wag na po ninyong dalhin dahil nga masisikip ang mga lansangan at maaaring makapagdulot lamang ito ng pagsisikip sa trapiko. At yan nga ang mga kahuling kaganapan dito. Magbabalik tayo para magbigay nga ng update dito nga sa magiging libing ni Emerson Lozano. Balik sa iyo, Rafi. Okay, salamat Franz Noguera. Sa Sabado naman, nakaschedule na i-cremate ng pamilya Bautista ang labi ni Benson Evangelista. Isa rin siyang car dealer na natagpo ang patay ilang araw matapos makita ang bangkay ni Emerson Lozano. Pero bukod sa magpagresolba sa kaso, humingi na ng tulong ang pamilya Evangelista ng police protection dahil daw sa death threats na kanilang natatanggap. Live mula sa Loyola Memorial Park sa Marikina, si Maricel Halili. Maricel. Ang takbo ng kaso sa ngayon dahil maliban nga dun sa artist sketch na inilabas ng PNP dun sa dalawang suspect ay hindi pa maidetalye yung ibang mga nakalap na ebidensya. Pero ang sabi ng pamilya ng biktima na si Benson, hindi sila titigil kahit pa may natatanggap silang banta. Aminado ang ama ni Benson na si Arsenio Evangelista na kahit papano ay may takot din sila dahil sa death threat na natatanggap niya. Ilang text messages na rin daw kasi ang nakakarating sa kanya mula sa 5 iba't ibang numero. Ang ibang mensahe sinasabi na mayabang siya at pamidya-midya pa. Sabi ni Arsenio, nagkamali daw kasi siya dahil nai-anunsyo niya ang kanyang personal number nung una siyang nagpa-interview sa media para hanapin ang nawawalang anak. Pero tiniyak naman daw ng PNP na babantayan ang kanyang pamilya para masiguro ang kanilang kaligtasan. Dahil sa nangyari kay Benson, suportado ni Arsenio ang pagbuhay sa death penalty para magdalawang isip ang mga kriminal na gumawa ng krimen. Nanawagan din siya na gawin ng non-bailable ang carnapping. Sure it's about time na i-review nila ulit yan.
Rafi Amelin sa ngayon ay unti-unti na ngang natatanggap ng dalawang musmus na anak ni Venson ang nangyari at unti-unti na nila itong naiintindihan at kamakailan nga daw ay gusto pang makita ng 3 taong gulang niyang anak na buksan ang kabaong nang makita ang kanyang ama. Pero sa ngayon ay may mga mangilan-gilang mga kamag-anak at kaibigan na nagpupunta dito sa Loyola Marikina para makiramay sa namayapang si Venson. Rafi Amelin? Salamat, Maricel Halili. Kalaboso ang isang lalaki na nagnakaw daw ng cellphone sa loob mismo ng bahay ng buntis na ginang sa Maynila. Ang sospek, abay, nangatuwiran pa siya. Siya raw dapat ang magreklamo. Kung bakit, ibalita mo, Carla Lim. Nanggigigil sa galit ang 7 buwang buntis na si Aleli Nagit sa 19 anyos na si Ronald Arsenio. Pumasok daw kasi sa kanilang bahay ang sospek sa tinangay ang kanyang cellphone bandang alas 9 kagabi. Ginawa nung kaibigan ko, sige taas mo yung damit mo. Pag taas ng damit niya, nakita nakaipit yung cellphone ko. Tapos kinuha nung kaibigan ko, sabi, eto ba? Sabi ko, oo. Pagka ganun nung kaibigan ko, tumakbo siya. Itinanggi naman ng sospek ang akusasyon kung tutusin nga raw sa pangaang argabyado dahil pinabugbog siya sa mga tambay. Patunay raw ang mga marka at sugat niya sa mga kamay at paa. Siyempre po nakakainis. Nabol po nila ako. Kasi nabutan po, pinagbubugbog po. Dahil sa pagtanggi sa bintang ng sospek, lalong nag-init ang ulo ng buntis na nagre-reklamo. Gusto nga ba natin uli eh? Kaya nahawa na ako eh. Desidido sinagit na ituloy ang asuntong theft o pagnanakaw laban sa sospek. Carla Lim, News 5. Natuluyan na isang lalaking gusto raw magpasagasa sa Pasay City. Ang nakabundol na driver kusang isinuko ang sarili niya sa presinto. Ibalita mo, Mia Reyes. Dito sa diretso ang dating kagawad at negosyanteng si Lemuela Banyego. Hindi para magsumbong kundi para isuko ang sarili. Nakabundol kasi siya ng isang tao sa Macapagal Avenue sa Pasay City mag-aalas 8 kagabi. Sa takot na makuyog bus, pinili na lang niyang takbuhan ang insidente. Siyempre, kaya sumuko ako dahil nakonsensya ako dahil unang-una. Wala naman akong alam na kasalanan siguro. Disgrasya lang yun. Dead on the spot ang biktima na hindi nakunan ng anumang ID. Nakasuot siya ng itim na sando, pantalon at tsinelas. Base sa investigasyon, posibleng sinadya ng lalaki na magpasagasa. So nung malapit na raw siya, mga isang di pa, biglang, oo. At ang kanyang sa pantaha, parang nagpakamatay daw. Pero hindi pa rin lusot ang nakabundol na driver na mahaharap sa kasong reckless imprudence resulting in homicide. Dinala naman ang bangkay ng biktima sa Royalty Funeral Home sa Parañaque. Bia Reyes, News 5. Sugatan ang driver ng motor na sumalpok sa likuran ng isang taxi sa Makati. Pero kahit ang motor ang bumunggo sa kotse, ang taxi driver pa raw ang lumalabas na may kasalanan. Ibalita mo, Ryan, ang... Hindi na halos makatayo si Potenciano Fuentes matapos tumbukin ng kanyang motor ang likuran ng isang taxi sa JP Rizal Street sa Makati City. Siyemong napadaan sa lugar ng aksidente, si Mayor Junjun Binay, kaya agad naman nabigyan ng first aid si Fuentes. So I make it a point na meron ako mga gamit dun sa sasakyan. At dahil nga lagi lang kami nasa kalye, ay katulad nito sa mga ganitong pagkakataon, at least ang dami. Mabuti na lang daw at matibay ang helmet ni Fuentes. Kaya mga sugat sa binti at bugbog sa katawan lang ang inabot niya. Base sa investigasyon, pa-U-turn ng taxi nang sumalpok dito ang motor ni Fuentes. Git ng driver ng taxi, wala siya pananagutan dahil siya naman ang binangga. Pero sagot ng traffic enforcer. Yung U-turn ng mga sasakyan, hindi naman dito, lalo na sa ganitong oras, nag-heavy traffic dito. Nag-U-turn kasi, kaya sumalpok ngayon dun yung motor. Sa huli, walang lusot ang taxi driver. Nakakasuhan ng reckless imprudence resulting in physical injuries and damage to property. Hindi ko masasagot to. Wala naman akong pampagamot, sir eh. Ryan Ang, News 5. Ito po ang isang aksidente. Paano naman ang isang flyover ang tinumbok ng isang driver sa Pasig na halata raw na nakainom. Mabuti na lang at naka-seatbelt siya at gumana ang airbag ng kanyang auto. Ibalita mo, Ryan Ang. Wasak ang harapan ng Toyota Altis na ito nang banggain ang paanan ng flyover sa C5 Road sa Pasig City kanina madaling araw. Kwento ng driver ng kotse, paakyat siya ng flyover nang bigla siyang kinat ng isang truck. Dahilan para mawalan siya ng kontrol sa manibela. It's a truck.
cut me off, and then I swerved into the barrier. Pero ayon sa MMDA traffic enforcer na rumesponde sa aksidente, mukhang nakainom ang driver. Naantok lang sa siguro nung kanya. At medyo may konting kabilisan yung ano niya. At, ay sabi niya kasi medyo madilim dito na portion, di raw niya na pansin kaagad yung kwan. Mabuti nga lang daw at nakaseatbelt si Taido, kaya sugat na sa balikat ang nakuha niya. Nailitas din siya ng airbag ng kanyang auto. Ay sabi niya kasi medyo madilim dito na portion, di raw niya na pansin kaagad yung kwan. Kasi kinap niya nga raw siya eh. Posibleng kasuhan ng driving under the influence of liquor si Taido. Ryan Ang, News 5. Susunod, dalawang hiniinalang carnapper sa Manila, todas sa enkwentro. Mga paraan para makaiwas sa carnap, ihatid namin. Tips para alisin ang mga mantsa sa inyong labahan, mga misis, abangan! At ang pamangkin. Nireklamo ko po ang tsahin ko dahil po gusto po nila ibenta yung lupa ng lolo't lola ko. Hindi naman po kami papayag dahil nakatira po kami doon. Ang manugang. Yung una nila, pinabayaan nila. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo. Off limits ngayon sa loob ng BF Pilar Village sa Las Piñas ang ilang liitimong tricycle na pumapasada rito. Napikon daw kasi sa kanila ang presidente ng homeowners ng subdivision na si Rohel Salahas. Nagsumbong daw ang mga tricycle drivers sa LTO at LTFRB laban sa mga kolorom na jeepney na bumibiyay sa loob ng subdivision na ilang ay pag-aari pala ni presidente. Dahil sa pagsusumbong ng mga tricycle driver, nahuli ang mga kolorom na jeep at hindi na inaprubahan ang inaplayan nilang prangkisa. Ang siste, ang mga tricycle driver daw ang pinag-initan ng presidente ng homeowners. Pakinggan natin ang kanilang reklamo. Unit ko ng tricycle dyan sa loob ng Barangay Pilar Village sa Las Piñas City, sir. Hindi na po pinapapasok ng pamunuan ng Homeowners Association dahil po nagreklamo po ako tungkol sa mga jeep nila, sir, na pumapasada dyan sa loob ng Pilar. Dinulog namin yung reklamo ko sa LTFRB at sa LTO. At pumunta doon yung taga-LTO po at napatunayan naman po talaga, sir, na kolorom po, sir. Si Ruel Salas po, sir, yan yung presidente ng homeowners, na yan yung may hawak ng lahat ng mga jeep dyan na nag-operate ng mga kolorom po, sir, dahil lahat po yan, sir, mga puti ang plaka at ang sinasakay nila, sir, mga piying passenger talaga po, sir. Ang gusto ko lang mangyari dyan po, sir, na sana po, wag na nilang harangin po yung mga unit ko. Dahil po, mga legal naman po yan, sir. Kaya manawagan lang po ako na sana po, wag naman pong mamimersonal po. Para aksyonan ang kasong ito, makakausap natin si Director Edgar Cabasi mula sa Central Office ng LTO. Sir, magandang umaga. Magandang umaga po. Okay, sa kauna-unang pagkakataon, pupuri po kami dito sa libre mo kay Tulfo sa taong kakausapin namin. Good job po sa lahat sa inyo dyan sa LTO, pero sa LTFRB, mukhang hindi po maganda mga trabaho nila sapagkat ang balitang nakarating sa amin, nagsumbong sila sa LTFRB tungkol po sa problemang ito, umaksyon ng LTFRB pero naareglo po. Nung kayo po ang umaksyon, yung mga bata ninyo, talagang nanghuli kayo, hindi kayo nagpa-areglo. However, ngunit subalit, sir, nung pagtalikod nyo, bumalik na naman po yung problema, yung pagkukolorom doon ng mga jeep na di umano'y pag-aari ng presidente ng asosasyon na si Salas. So, ano po aksyon ang magagawa natin, sir, na para once and for all, matapos na po itong problema? Ito ho, ano lang namin, mayroon akong create na ACCAD, no? Action Team for Complaints and Alarms. Okay. Dalawang mobile po ito. Ito po ang nangangasiwa ngayon ng lahat na reklamo. I remember, ito po isa talaga sa inaksyonan ito. Opo. No? Yeah. So, sunod-sunod do ang ano natin, patutukan natin ito if only na matapos itong problemang ito. Kasi maraming complaints talaga dumarating sa akin. Okay. At kaya nga nag-create ako ng APCAD na ito. Sir, okay, hindi ko kine-question yung inyong APCAT o action. Sir, talagang ginagawa niyo yung inyong trabaho at balita nga po namin, hindi raw po nagpa-areglo yung inyong mga kawani. Salamat pumunta roon, hindi katulad sa mga taga-LTFRB na naareglo, na bayaran. Ano po? However, ang sinasabi ko nga po, sana tuloy-tuloy o dili kaya gumawa ko kayo ng aksyon na permanente na po ang solusyon. Halimbawa,
pagkukunin yung mga plaka na yan, o kung kinakailangan i-impound yung mga sasakyan na yan. Kasi pagtalikod nyo raw, sir, nakahuli ata kayo ng 2 o 3, something, na talaga namang ikinuha yung mga plaka. Pagkatalikod nyo, sir, tuloy-tuloy ulit yung mga pamamasada. Kahit na walang plaka, pinapasada pa rin, sir. Opo, sige po. So, siguro, sir, mag-poste kayo ng mga tao doon na talagang panguliin mga bibigyan ng leksyon. Kasi, ang nangyari po, nung magsumbong sa LTO, sa inyo, yung mga tricycle driver na mga litimo, ginantihan po ng presidente ng asosasyon, sila ngayon ang binaban ang pinapaanda nila doon, yung mga jeep. At sinasabi naman ng presidente ng asosasyon, hindi raw kailangan ng prangkisa kasi less than 5 kilometers daw yung binibiyahe nila. At shuttle daw yun. Paano naging shuttle, sir? PUJ yun nilagyan nila puting plaka at nagpapabayad sila sa mga pasahero. Kung shuttle, dapat they wouldn't collect bayad mula sa mga pasahero. Di po ba, sir? Sige po, ipa-operate natin yon. Na kung pwede sir, baka yung presidente na yan, kung pwede makausap, pupuntahan ako sa Lunes, parang ma-strategize kung ano mas maganda. Kasi sa totoo lang, pag nandyan na yung mga patrol, takbuhan na yung mga kaya kailangan may katulong na tagalabas. Postehan nyo, sir. Yung sinasabi nyo kausapin yung presidente, sir, wag nyo kausapin, sir. Ako'y nakikiusap Akala ko sa yung inyo. complainant dyan. Hindi, presidente ng asosasyon, do not talk to that guy. Kasi salbahe yan, bad yan, yung taong yan. In fact, we've been trying to contact him to get his side of the story. Mailap po siya, parang palos. Dahil siya po yung pasimuno ng mga kalkuhan dyan sa subdivision na yan. Akala ko po yung complainant. Hindi, yung complainant po natin ay yung mga tricycle driver na pinag-initan po ni presidente ng asosasyon at hindi na pinapabiyahe dahil nagsumbong nga po sa inyo. Si presidente po yung bad, yung presidente ng asosasyon. Yung mga tricycle driver po yung mga naapi. So I want you guys to go back there at pumoste doon ng mga tao and once and for all, panguli na yan at pangkukumpiskan yung mga plaka para matapos na po tayo yung problema, sir. Ano pong specific lugar? Yung sa may Pilar Village po, sa Las Piñas. Pilar Village, Las Piñas. Okay. Opo. Yung sa loob po ng village, tapos kumukuha ng pasahero itong mga jeep na ito, then hinahatid papuntang SM, and then SM papunta ng village. Dati-rati po, nabigyan ng prangkisa talaga niyan, na lalo ng City Hall, yung mga tricycle po talaga may papeles sila Pero itong mga jeep, wala po. At pinagmamalaki nila, magaling daw sila magbayad ng tao. Unfortunately, pagdating po sa LTO, hindi sila umubra. Pero sa LTFRB po, umubra sila So, ibig sabihin, Director, kayo po'y mabait, matinong tao. Ako po'y humahanga po sa inyo talaga, Director. Salamat po. Kaya po, Director, para tuloy-tuloy paghanga namin sa inyo, huwag niyo pong kausapin yung Presidente. Dahil yung Presidente, pag kinausap niyo, baka lampagan kayo ng kape at kunting envelope. Ang akala ko kasi, yun ang complainant. Wag. Hindi, pero kayo, sir, okay kayo, yung mga tao nyo. Tinatabla yung offer ng Sige po, Presidente. ando na. Okay, sir? Asahan po namin, sir, ha? Opo. Mabuhay po kayo, Director Cabasa. Keep up the good work, sir. Gandang araw po, sir. Okay. Okay, para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala po ninyo ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-616-064. Balik tayo sa mga police report. Hindi nagpahuli ng buhay ang 2 carnapper sa Maynila. Patay ang mga kawatan matapos manlaban sa mga pulis. Ibalita mo, Michelle Mediana. Bulagta ang 2 hinihinalang carnapper na ito matapos makipagbarilan sa mga pulis sa tulay ng Dimasalang sa Maynila. Sakay na isang taxi. Hindi raw hinintuan ng mga sospek ang checkpoint sa Lacson Street. At nang habulin ng mga pulis, dito sa Dimasalang tumigil at nakipagpalit ng putok ang mga sospek. Nung sinundan nila, ay nakarinig sila ng isang putok. So, lumiko dito. Ang ginawa naman ng mga bata natin is tumawag ng backup. Nakatakas ang kasama ng 2 na siya nagmamaneho ng taxi. Na-recover naman sa mga napatay ang 2 kalibre 38 baril at wallet na isang taxi driver. Nang tawagan ng mga pulis ang telephone number ng taxi, napag-alamang kinana pala ito ilang oras bago nangyari ang engkwentro. Maraming salamat po, ma'am. At least naliwanagan na po kami na ito palang taxing ito ay kinarnap. Ayon sa may-ari ng taxi, 1:40 na madaling araw kanina nang agawin mula sa driver na si Freddy Malbueso ang sasakyan sa Caliraya Street sa Banao, Quezon City. Wallet daw ng taxi driver nakuha mula sa mga sospek. Inaalam pa ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng mga napatay habang tinutugis pa ang nakatakas sa sospek. Michelle Mediana, News 5. Kritikal ang isang traffic enforcer sa Navotas matapos mabaril sa loob ng patrol car ng kanyang kasama. Nakatakas ang sospek
Kaya ang mga nagsugod sa biktima ng mga traffic enforcer din ang napusasa ng mga pulis. Kung bakit, ibalita mo, J.D. Castro. Sa tatlong traffic enforcer na ito sa Nabotas, pinagtakpan daw kasi ng tatlo ang kasama nilang nabaril daw sa kapwa rin nilang traffic enforcer na si Jesse Dizon. Galing daw sa pagpapatrol noon ang mga traffic enforcer, sakay ng mobil na minamaneho ng biktima. Galing po kami ng Acacia, tapos nagtuloy po kami Potrero, tapos hatid po namin yung AO namin para umuwi na po. Tapos doon na po yung pangyayaring. Ilang saglit lang, biglang may pumutok na baril galing sa loob ng sasakyan. Agad tumakas ang dalawa sa 6 na sakay ng mobil. At naiwan na lang sina Gerson Santiago, Fernando Santos at Marlon Arenas. At ang biktima na isinugod sa ospital. Pero nang tanungin kung sino ang nagpaputok ng baril, ni isa sa kanila walang maisagot. Yung ano po, yung kasama, baka, tingin ko po kasama rin namin kasi sir, nung narinig po kasi namin lang naputok, bali, hindi na po kami kagad lumingon eh. Hindi na po ako kagad lumingon. Lumalabas na si Edgar Biena na isa sa mga enforcer ang may dala ng baril. Nakainom daw ang suspect at posibleng pinaglalaruan ng baril. Yung kasama nila meron daw dalang baril. Hindi naman nila maano kung naglaro ba o ba't pumutok. Eh may mga yung iba, mga may lasing ng araw eh. Pinaghahanap pa ang suspect habang inaalam pa kung sadya o aksidente ang pamamaril. J. De Castro, News 5. Ang paglalaba ang isa sa pinakamahirap na trabahong bahay para kay nanay. Kaya sa ating wais ngayong araw, may mga tips kami kung paano matanggal ang mga pinoproblema niyong mantsa sa labada. Eto, panoorin nyo. Paglaba ay di biro. Bukod sa gastos sa sabon at tubig, problema pa ni Mrs. ang matinding mga mantsa sa damit. Mantsa numero 1, dugo. Gumamit ng hydrogen peroxide o agua oxinada. Kung sa sugat bumubula ito, ganun din ang epekto nito sa dugo ng nasa damit. Patakan ng hydrogen peroxide ang mantsa at banlawan ito ng malamig na tubig. Epektibo ito sa maputi at kahit sa dekolor dahil hindi ito nagmamantsa. Pwede rin ang meat tenderizer o ammonia. Ibabad lang ang damit na may mantsa sa galon ng maligamgam na tubig na may 3 kutsara nito. Pwede rin ang cornstarch. Ipahid ito sa damit at ibilad. Pagkatapos, wala na daw ang mantsa sa damit mo. Kung tinta naman ang dumikit sa damit, gamitan ng hairspray ang mantsa. Kung natunaw na kandila naman, lagyan ng paper towel ang magkabilang bahagi ng damit at plantsahin. Kung chewing gum ang dumikit, pahiran lang ng yelo hanggang tumigas ang bubble gum. Kayuri na ito pagkatapos. Kung chocolate, gumamit lang ng ammonia at labhan sa malamig na tubig. Yan mga misis, sa paglalaba, dapat wais. Kapapasok lang na balita, 6 na taong napaulat na nasugatan matapos biglang tumigil ang tren ng MRT habang bumibiyahe mula Cubao papuntang Santolan Station bandang 10:00 kaninang umaga. Napilitan daw maglakad sa riles ng tren ng mga pasahero. Operational na ngayon at back to normal, 7 minutes interruption lang daw at nagkaroon ng pagkapit ng preno sa front car na nag-amoy pa daw ng sunog. 6 ang naiulat na minor na sugatan. Susunod. Yung head of department, o siya, kung ganon. Ngayon kung hindi magnanakaw siya. Senadora Miriam Santiago, binanatan si dating Defense Secretary Angelo Reyes na nagpabaya raw noon sa pagpupuslit ng pera ni AFP Controller Carlos Garcia. May nararamdaman ba kayong kakaiba sa inyong boss, mga kasama sa trabaho o eskwelahan? Sexual harassment na ba yan? Alamin. At pinakabatang bumbero sa Amerika, kilalanin natin mamaya. Binanatan ni Senadora Miriam Santiago si dating Defense Secretary Angelo Reyes dahil pinalampas daw niya ang pagpupuslit noon ng pera ni dating AFP Controller Carlos Garcia. Pero si Reyes, todo tanggi sa mga bintang sa kanya ng senadora. Ibalita mo, Andrea Bautista. This man is one of the greatest morons in Philippine history because he claims that... Isang nangingit-ngit na Senadora Miriam Santiago ang pumutok na naman sa plenaryo. Ang punteriya naman niya ngayon, si dating Defense Secretary Angelo Reyes.
Si Reyes kasi ang kalihim ng DND nang umano'y ipuslit ni retired AFP Controller Carlos F. Garcia ang may 300 milyong piso mula sa kaban ng militar. Eh siyang head of department, di kung ganon. Ngayon kung hindi siya di magnanakaw siya. Git ni Santiago, kahit general pa ang akusado, dapat manatiling matigas ang gobyerno na mapanagot si Garcia sa kaso. Eh pwede ba na magtawaran na lang ang fiskal at ang akusado tungkol sa kaso kriminal na kabinbin na sa korte? Eh kung ganyan pala, patayin mo na lang ang biktima mo. Kalokohan din daw na kulang ang ebidensya ng prosekusyon kaya nila pinasok ang plea bargain agreement. Tanong tuloy ng senadora sa ombudsman at sa Sandigang Bayan. Nasuhulan ba sila? Baka nabayaran sila. Kasunod ng privilege speech na yan, gusto na rin ni Santiago na pakialaman ng Senado ang investigasyon sa plea bargain agreement ni Garcia. Andrea Bautista, News 5. Mahigit 30 kaso na ng carnapping ang nai-report ngayong taon dito pa lang sa Metro Manila ayon sa Highway Patrol Group ng PNP. Paano nga ba makaiwas at maging wise sa kalsada para hindi maging biktima ng mga kawatan? Alamin natin mula kay Faye Tobias. Faye! Sari-sari ang modo sa mga karnaper ngayon. Ayon sa Traffic Management Group o TMG, walang pinipiling oras ang mga karnaper para makapagnakaw ng sasakyan. Ito ang kanilang modus at tips para makaiwas. Sa mga car dealer, style ng karnaper ang mag-request ng test drive. Magpapasama sila ng mekaniko mula sa dealer. Kapag malayo na, biglang sasabihin na may sira ang kotse. Oras na bumaba ang mekaniko, sabay takbo ang kotse mo. Pwede naman nilang hingan ng valid ID, no? O kaya driver's license yung buyer, or pwede naman nila request na kung pwede merong litratong maipakita or makuha na ng litrato. And at the same time, kung may yung mga establishments nila, if they can install CCTV camera. Paborito rin nilang biktima ang mga driver na naghihintay sa loob ng sasakyan. Tinututukan sila ng baril at papababain. Maigi raw na huwag tumambay sa sasakyan, ilak ang pinto at bantayan sa malayo. Kung duda ka naman sa mga taong nakapaligid sa parking lot, huwag munang sumakay. Kung nasa isang establishment ka, bumalik ka muna doon sa establishment at magpasama ka doon sa security guard. Modus rin ng mga carnapper ang bigla kang babanggain o sasabihin flat ang iyong gulong. Oras na bumaba ka, tututukan ka ng baril at itatakbo ang sasakyan. Huwag ka muna lang bababa. I-check mo muna kung makuha mo yung plate number. Tapos, tingnan mo muna, obserbahan mo kung baka biglang bababa yun at merong daladalang baril. Bukod sa pagiging alerto, ang pinakamahalagang tip sa lahat, kapag naipit ka na sa masasamang loob, huwag nang manlaban. Faye Tobias, News 5. Dahil sa sunod-sunod na kasong sexual harassment na kinasasangkutan ng aktor na si Baron Geisler, marami tuloy ang nagtatanong kung ano ba talaga ang kasong ito. Inalam yan ni Trish Roque at narito ang kanyang report. 3 babae na ang nagsampa ng kasong acts of lasciviousness laban sa aktor na si Baron Geisler. Una, ang anak ni William Martinez na si Patricia. Pangalawa, ang aktres na si Yasmin Curdy. At ang pinakahuli, ang batikang aktres na si Cherry Pie Picache. Sabi ng grupong Gabriela, panigurado, hindi lang silang 3 ang nabiktima ni Baron. Serial harasser na yan si Baron, ano? At most probably, marami pa siyang naharas sa kababaihan, pero dahil hindi sila kilala, hindi sila nagkaroon ng lakas ng loob na magsalita. Ibang acts of lasciviousness sa sexual harassment. Ang acts of lasciviousness ay reklamo laban sa isang taong nagpahiwatig ng sexual na interes sa naging biktima nito. Ang sexual harassment naman, reklamo ng taong nakaramdam ng pangharas na sexual mula sa isang taong mas nakakataas sa kanya. Halimbawa nito ay ang relasyon ng isang teacher sa estudyante o boss naman sa empleyado. Bahagi ng mga gawaing nakakabastos sa babae, ang panghihipo sa masiselang bahagi ng katawan, pag-akbay mula sa taong hindi mo gusto, paghawak o paghaplos, may pananalitang may motibong sexual at kahit simpleng pagsipol sa babae. So wala akong intensyon, hindi nag-matter yon. Ang nagmamatter doon is that yung babae sa proseso ng pangyayari na yon ay naging uncomfortable siya. Sa ilalim ng RA 7877 o Anti-Sexual Harassment Act, sino mang mapatunayang may sala ay maaaring makulong ng 1 buwan hanggang 6 na buwan. Pagmumultahin din ng 10 hanggang 20,000 piso. Sino mang mapatunayang guilty sa acts of lasciviousness, makukulong ng hanggang 7 taon. Payo naman ng Gabriela sa mga babaeng nakaranas nito, huwag matakot magsalita at magsumbong. Sexual harassment can only be a step towards
something tawag dito, yung mas grabe than that. Trish Roque, News 5. Narito ang iba pang balita ngayong araw. Kartel sa bigas noong administrasyong Arroyo ay binunyag ni Pangulong Aquino. Transport groups muling nagbanta ng tigil pasada dahil sa pagtaas ng presyo ng diesel. Presyo ng LPG posibleng bumaba sa Pebrero. At mga namatay sa baha at landslide sa bansa, nadagdagan pa ng 3. Isang 3-year-old na bata mula sa Amerika ang tampok sa ating kwentong kakaiba ngayong araw. Siya si CJ Cook na pinarangalan ng Fire Department ng New York bilang junior firefighter. Ito ay matapos iligtas ni CJ ang kanyang mga magulang. Mula sa susunog nilang bahay nang makita raw kasi ni CJ ang sunog, agad siyang tumakbo sa natutulog niyang tatay at hindi niya tinigilan hanggang magising. Kaya naman, mabilis na agapan ng sunog. Nakatanggap si CJ ng FDNY na sombrero, certificate at laruan. Nanumba rin siya bilang pinakabago at pinakabatang bumbero sa syudad ng New York. Diba? Youngest firefighter. Diba? Sa Amerika. Okay. Patunay lamang yan na kahit ilang taon ka man, pwede ka talaga maging hero. Hindi naman talaga siya bumbero eh. Hindi naman talaga. Kumbaga ginamit lang siya pang-promo siguro, image build up. Tsaka awareness na rin na the things that you can do para nga makatulong ka, diba? Yes. Dito kawawa yung ating mga bumbero eh. Yung mga boots nila, butas-butas. Di ba? Yung mga kagamitan nila, binili lang ata sa sa Ganun palengke. ba? how do we expect them to perform well kung ganun naman kasama? Paano yung punto para doon? May gumanon eh. Ganun ba? Okay. At yan ang kalahating oras ng Balitaang Puno ng Sahog at tama ang timpla. Makisalo ulit bukas alas 11:30 ng umaga dito sa Balitaang Tapat.